Tayo po ay nag-aaral about the presence of God. Ito po ay yung ating series for this October. It's about God's presence. And gaano ba kahalaga, ano ba ang presensya ng Diyos para po sa ating buhay? At yan po ang ating pinag-aaralan because sa mga panahong ito, yan po ang ating kailangan. Pag wala po yung presensya ng Diyos sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating workplace, sa ating kahit saang aspeto ng ating buhay, pag wala ang Panginoon doon, then nagkakaroon po ng struggles. Nagkakaroon po ng mga difficulties. At ayaw po natin na tayo po ay magkaroon ng mga bagay na ganon. Ang gusto po natin na si Lord ang maghari, si Lord ang kumilos. That's why we need God's presence. Amen? And today we will learn about that the presence of God brings victory. Sabihin po natin lahat, victory. Ang presensya po ng Diyos ay nagbibigay ng tagumpay para po sa ating mga buhay. Deuteronomy 20 verse 4 says, "For the Lord your God is the one who goes with you to fight for you against your enemies, to give you victory." It is good to know that we have a God who is willing to fight for us. Yan ang isang bagay na kailangan natin maunawaan sa Diyos. Ang dami po nating mga struggles, ang dami po nating mga laban sa buhay. Nakakaligtaan natin na si Lord ay gusto niyang ipaglaban tayo. Kaya minsan tayo po ay pagod na, pero kaya pala tayo napapagod dahil hindi natin sinama si Lord doon sa laban natin. Kaya ngayong araw na ito, gusto ko pong maunawaan po ninyo, pag ang presensya ng Diyos ay nandiyan sa gitna ng battles mo, there is victory. Amen? Hallelujah. God knows our struggles and God wants to give us victories sa lahat ng ating mga battles sa buhay. Lahat po tayo ay may battles. Sino dito may mga laban at battles sa kanyang buhay? Lahat naman meron. Iba't ibang klase lang yung ating mga battles, iba't ibang degree lang, no? Iba't ibang aspect, pero lahat tayo meron. There are so many battles in life na kung saan ang mga tao ay talagang nahihirapan or kumbaga masyado na silang nape-pressure. No? Nandiyan yung emotional challenges sa buhay ng mga tao na kung saan yung battles po nila is in their emotions. No, madali silang malungkot, no? Para bang feeling nila ay sila ay naaapi, no? May mga emotional challenges sila, no? Nagiging very sensitive sila, no? These are battles na kailangan mapagtagumpayan. Yung mga tao, meron silang mga self-doubt, insecurity sa kanilang buhay. Yan po yung kanilang battles, no? Na hindi sila makagawa ng mga bagay kasi dinadoubt nila yung sarili nila. Wala silang kumpiyansa sa kanilang talent or skill. Or meron naman silang insecurities pag nakikita nila yung ibang kasama nila o ibang kakilala nila na medyo nagpa-progress ang kanilang buhay, feeling kagad nila hindi nila kaya yun. No? Yung iba naman ang battles is about relationship. Mga relationships natin, relationship ng mag-asawa, mag-boyfriend, mag-girlfriend, relationship natin sa ating magulang, sa anak, sa kaibigan, mga kapatid. No? Minsan, yan ang ating laban sa relationship. Hindi na kayo magkasundo. Hindi na kayo, kumbaga, lahat na lang ng bagay pinag-aawayan. No? May pride. Merong mga hindi pagkakaunawaan. No? At lahat yan, nagiging struggles mo yan. No? Lahat yan, yan yung kumbaga, nagbibigay kabigatan sa puso mo.
Yung iba naman ang battles nila ay personal battles. No? Yung kanilang personal growth as a Christian, parang nahihirapan sila. Yung kanilang maturity, no? O kaya yung personal goals sa kanyang buhay. Meron siyang mga sinet na goals sa kanyang buhay, pero parang hindi niya magawa o hindi niya maabot, no, yung mga goals na yon. Dahil doon, ikaw ay na-frustrate, no? O kaya meron ka mga limitations, no? Yun din ang battles mo kasi yung mga limitations na yon, yun din na nagiging hadlang kung bakit hindi mo magawa yung mga goals mo. Okay? Financial battles. Sino dito may financial battle? Walang exempted no? Financial battle. No? Iba? Yung mga financial battles natin, na kung saan tayo po ay nagtatrabaho, no? Pero nakikita natin yung pagtatrabaho po natin ay napupunta lang, kumbaga hindi tayo makaangat, napupunta lang sa pambayad, o kaya napupunta lang sa expenses natin monthly. No? Pero, kumbaga parang, Lord, no, ang dami kong pangangailangan pa. Alam mo yung meron pong ganyan yung sumisweldo sila, pero yung sweldo nila allotted lang po, naka-allocate na kagad doon sa kanilang monthly expenses. No? Alam mo, mahirap pag may nagkasakit. Para bang, naku po, sakto lang itong pambayad ng ganito, pambili ng ganito, tapos may nagkasakit. O kaya may emergency. Hindi mo alam kung saan ka bubunot. Di ba? O kaya, bigla nasira yung cellphone mo. No? Ayaw nang umandar. Kailangan mo yun para sa everyday activities mo. No? Parang, naku, eto na naman. So, kailangan mo nang tawagin si home credit. Tawagin mo na si home credit niyan. So, ang problema, dadagdag yun sa expenses mo. Pag nadagdag na yun sa expenses mo, ayan na. No, para bang tuwing katapusan na lang, tuwing buwan-buwan na lang, lumalabas yung financial battles. Amen. Marami po sa ating ganyan. Yung iba natin, yung battle natin, yung health and wellness. Health and wellness. Health and wellness. Yung kalusugan. No? Yung iba may sakit. Ako may ubo. Usong-uso yan yung ubo. No? Kung mag-alala, hindi po hindi po ulan, kumulog lang. No? Yung iba, yung kanilang battle sa kanilang health, na tayo kasi nung tayo kabataan, no, wala tayong iniisip at wala tayong pinipiling pagkain. Basta kain lang tayo ng matamis, kain lang tayo ng mamantika, kain lang tayo basta masarap, no? Pero nung tumutungtong na tayo ng mga 30s na papuntang 40s, doon mo marirealize na po, no? Yung mga pinagkakain mong matamis at yung mga pinagkakain mong mantika, no, ay nagbubunga na. Kaya nagiging battle mo ngayon yun. No? Ngayon, sabi ni Doc, bawal na ang matamis, bawal na ang mamantika, bawal na ang fast food. Ikaw naman, ang hirap. Kailangan mo na mag-maintenance. Kailangan mo nang magpa-check up regularly. No, lahat ng bagay ngayon ay marami ng bawal. It's a battle. No? Yung iba, ang battle natin is mental health. Mental health. Sa dami ng iniisip mo, sa dami ng problema mo, dahil sa mga pinagdaanan mo sa buhay, laging iniisip mo yan. No, matutulog ka, iniisip mo yan, hindi ka matulog. Kaya isip mo, nakita mo, 2 oras ka na pala nakapikit, pero hindi ka tulog. Diba?
Pikit ka lang, hindi ka tulog, nakasimangot ka pa. Aba nakahiga. Nakakailang ikot ka na, masakit na yung tagiliran mo. Anong gagawin mo? Babangon ka na naman. No? Mental health. Tuwing maiisip mo yung isang bagay, nangyari man yan o problema man yan, tuwing maiisip mo, yung para bang apektado ka. Apektado yung pagkain mo, hindi ka na makakain. Apektado yung pakikitungo mo sa ibang tao. Apektado pati yung parang hindi ka na masaya. Parang lagi na lang natatrap ka na dun sa kalungkutan na yun. Natatrap ka na dun sa nangyari na yun na kung saan sabi mo, Lord, ayoko nito. Yan ang battles ng maraming tao, mental health. Yung iba, stress. Stress sa dami ng kailangan gawin. Stress sa dami ng kailangan asikasuhin. Pag uwi sa bahay, may stress kasi kailangan asikasuhin mo yung tahanan, yung mga anak, yung asawa mo. Pagdating sa trabaho, no, aawayin ka, ichichismis ka ng office mate mo, pag-iinitan ka ng boss mo. Para bang kahit saan ka magpunta, no, ang dami mong kailangan i-deal, stress. Yung mga setbacks and failures natin, yung mga disappointment natin sa ating buhay, these are battles na kailangan natin labanan. Kasi hindi naman lagi, tayo po ay nagtatagumpay. Minsan meron tayong mga setbacks, may mga failures, nadidisappoint tayo, nalulungkot tayo. No, lalo na yung halimbawa, no, yung naubos yung oras mo, naubos yung pera mo, naubos yung lakas mo, o kaya ikaw umasa. These are failures and disappointments na kung saan dala-dala mo yan at kailangan labanan mo. Hindi mo alam kung paano ka makaka-get over. No? Yung battles ng iba, yung social pressures and expectation ng mga tao. No? Lalo na ngayon, sa panahon natin ngayon, yung social media, ang daming sinasabi. No, pag nag-post ka, maraming sinasabi. Yung buhay mo, tinitingnan, binabasa na ngayon. No? At minsan, kailangan, nape-pressure ka, kailangan ma-meet mo yung expectation nila sa'yo. Kaya minsan, kailangan gawin mo yung mga bagay na ayaw mo naman. Bakit? Kasi merong social pressure. Kailangan ikaw ay makitungo, kailangan harapin mo ito. No? Maraming bagay na nagiging pressure sa iyo because may expectation. Responsibilities. May mga responsibilities tayo ay nagiging battle din natin. Mga priorities natin. No? Hindi natin alam kung ano uunahin natin. No? Kasalanan. Nagiging battle din natin yan. Alam mo na mayroong kasalanan na kung saan yun at yun ang lagi mong binabalikan. Yung kasalanan na yun ang laging madali kang mahulog. Sinasabi mo sa sarili mo, ayaw mo nang gumawa nun, ayaw mo nang gawin yun, balikan. Pero natatagpuan mo yung sarili mo, araw-araw, linggo-linggo. Binabalikan mo at ginagawa mo. At di mo alam kung paano ka makakawala doon. Di mo alam kung paano mo lalabanan yun. It's a battle for you. No? Or yung atake ng kaaway sa atin. Inaatake ng kaaway yung family mo, yung career mo, yung Christian life mo, relationship mo, inaatake ng kaaway. These things are battles na tumatakbo at nangyayari sa buhay ng maraming tao. Ano man, kapatid, ang pinagdadaanan mo, kapatid. No? Mga battles, mga kaguluhan. Sari-sari yan, no? Kung ano-anong mekos na ng buhay mo nangyari sa'yo. Nagmekos-mekos na sila ang lahat. No? Sari-sari na yan. Ang dami mo kasing problema eh. Mekos-mekos na sila. No? Sasabihin ko po sa inyo, mga kapatid, ang solusyon matatagpuan mo lang sa Diyos. Amen. Ang tagumpay na hinahanap mo
diyan sa mga battles na yan ay matatagpuan mo lang sa Diyos. We cannot win without God. Amen? Hindi tayo mananalo. Dahil sabi ng Bible, apart from God, we can do nothing. We are nothing. John 15 verse 5. Yes, I am the vine. You are the branches. Those who remain in me and I in them will produce much fruit. Sabi ng Bible, sabi ni Jesus, for apart from me, you can do nothing. Diyan sa battle mo na yan, kapatid. Diyan sa pinagdadaanan mo na yan, kapatid. Apart from Jesus, apart from God, you can do nothing. Amen. That is why, kapatid, we need God's presence in our battles. For us to receive victory, we need God. Amen? We need to fight our battles in God's ways. And in order for us to be victorious, kailangan yung paraan ng Diyos. Pero kailangan you need to invite God sa gitna ng mga troubles mo. We need to bring our battles to God's throne. Meron ka mga battles, meron ka mga dalahanin, meron ka mga trials, kapatid. Huwag mo sarilinin. Dalin mo sa Diyos. Ilapit mo sa Panginoon. Kasi pag tayo po, yung battle po natin, hindi natin ilalapit sa Diyos, minsan mali yung ating pakikipaglaban. The Bible says in Ephesians chapter 6 verse 12, sabi po, for we are not fighting against flesh and blood enemies, but against evil rulers and authorities of the unseen world, against mighty powers in this dark world, and against evil spirits in the heavenly realms. Kapatid, ang totoong kalaban is in the Spirit. The Bible says we are not fighting against flesh and blood, not against the physical. Kasi meron tayong dapat kalabanin na yun ang tama, which is in the Spirit. Yan pong mga bagay na yan is we need to fight in the Spirit. Sabihin po natin lahat, in the Spirit. Ang pakikipaglaban talaga dapat sa battles natin is in the Spirit, not in the physical. Because the real battle is in the Spirit. So, paano po natin gagawin yan? Let us bring it to God. Bring it in the Spirit yung ating battle natin. God, the Bible says, God is Spirit. So let us bring our battles to God. Lagi-lagi, kapatid, kung ano yung nangyayari in the physical, may katumbas yan in the spiritual. Yung nakikita natin physical is just, kumbaga bunga na lang kung ano yung nangyari na in the Spirit. Amen? Pag yan, dinala natin sa Panginoon, naging spiritual tayo, dinala natin yung battle natin in the Spirit, kapatid, we will have a different perspective ng pananaw ng ating mga battles from my battle, kasi ito yung pananaw natin dati, my battle to our battle. Kasi kasama mo na si Lord. Dahil binigay mo na yan sa Panginoon, na iba na yung perspective mo, hinayaan mo na si Lord ang gumawa, no? It will also have a change of plan of attack. It will also have a change of strategy. Bakit? Binigay mo na sa Panginoon. So magbabago na yung plano. Kung ano na yung plano ng Diyos at kung ano yung pamamaraan ng Diyos, yun na dapat ang masunod. Amen. The worst thing that you can do, kapatid, in this battle, pagkasama mo si Lord, the worst thing that you can do is to lose focus on God. When you lose focus on God, babalik ka na naman doon sa lagi mong ginagawa. You're working it out on your own. Lagi natin ginagawa yan sinasarili mo. Sariling diskarte, sariling lakas, sariling nais at gusto at sariling desisyon. Why? Kasi you lost your focus on God.
Pero pag ikaw nakafocus sa Lord, no, makikita mo yung plano ng Diyos. No, yun ang hahanapin mo, Lord. Ano ba nais mo? Lord, ano ba ang pamamaraan mo? Amen? When you lose your focus sa Panginoon, kapatid, no, diyan magsisimula yung struggle. Diyan ka uli mag-i-struggle. Diyan ka uli masasaktan. Kasi lalaban ka na naman ng mag-isa. Sasabihin ko sa iyo, matatalo ka kasi mag-isa ka na naman. Kailangan mo dapat si Lord. Amen? Yung presensya ng Diyos, kailangan natin yan. Last Sunday, tinuro naman natin, worship is a way para bumaba ang presensya ng Diyos. No? Doon sa worship, pwede ka maging, kung sino ka eh. Kasi, inaawitan mo lang si Lord eh. Kayo lang naman ni Lord eh. Doon pwede mong buksan ang puso mo, pwede mong sabihin lahat kung ano yung pinagdadaanan mo in worship, no? Pwede mong i-express yung mga emotions mo, pwede mong sabihin sa Panginoon, pwede mong i-express yung worship mo sa Kanya, and then doon mo mararanasan yung presensya ng Diyos. Kailangan natin si Lord sa ating pong mga laban sa buhay. Para po tayo magtagumpay, we must remain in God. Amen? Remain in God's presence. Pag magulo, pag maraming nanggugulo at magulo ang isipan at puso, ang dapat mong gawin, mag-pray. Dapat mong gawin, mag-worship. Dapat mong gawin, lalo ka pang mag-church. Alam mo, kaya ginugulo ni Satanas yung buhay ng isang tao para lumayo sa Diyos. Kaya ginugulo ni Satanas yung buhay ng isang tao. Kasi alam ni Satan, pag yung tao ay aatakihin, marami pong tao ang reaksyon talaga is lumayo sa Diyos. Pero, baliktarin mo. Ang gawin mo, pag marami kang problema, dahil marami kang binibigyan ka lagi ni Satan ng problema, ang gawin mo, lalo kang mag-church. Magkakamot ng ulo yun si Satanas. Ay, anong nangyari sa plano ko? Nung binigyan ko ng problema para tumigil na ang pag-church, aba lalo nag-church, aba nag-worship pa lalo, aba nag-pray pa. Pati prayer meeting umattend. No? Pati gawain, lahat ng gawain natin. Sasabihin ni Satan, titigilan ko na nga to. Baka magpastor pa eh. Diba? Tigilan ko na nga to, baka magpastor pa. Lalo pa akong madali. Oh? Ganun ang reaksyon. Alam nyo, sabi ko po sa iyo, minsan, kaya yung mga tao, madaming nangyayari sa buhay. Kasi dinadagdagan ni Lord ng testimony para pa nagpastor, maraming testimony. Okay, magturuan, makakayo. Handaan nyo yung nagturo, 3 daliri nakabalik sa kanya. Diba? Ganun eh. Pag inahanda ka ni Lord for greater things, no? Minsan yung mga nangyayari sa atin, no? Yan po yung mga magiging bala natin in the future. No? Hallelujah. So, yun po. So, remain in God's presence. Amen? Don't be impatient. No? Do not rush things. Naiinip ka na, gusto mo, may mangyari na, gusto mo, kailangan mabago na. Don't rush things. Don't be emotional. Huwag mong paganahin lang yung emotion mo. No? Don't be negative. Trust in the Lord. Amen? Pag ikaw nanatili sa Panginoon, nagtiwala sa Diyos, God will give you yung direction, yung tamang direction. God will give you wisdom kung anong gagawin mo dyan sa problema mo. God will give you strength and anointing. Amen? Kaya kapatid, no?
Si Lord lang ang kailangan natin, His presence. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Meron pong dalawang story akong i-share sa inyo. It's in the Bible. 2 biblical stories where we can learn the importance of God's presence in the midst of the battle. Okay? Unang istorya ang pag-uusapan natin is about Joshua. Si Joshua po siya po ang pumalit kay Moses. Okay? Si Joshua po siya po ang leader ng mga Israelites at siya po ang inassign ng Panginoon para po dalhin yung mga Israelita doon sa Promised Land. Okay? Doon po sa Promised Land. So sa Promised Land, yun po talaga ang tamang lugar o tamang lupa na ibinibigay sa kanila ng Diyos. Okay? So eto na po si Joshua, kasama yung buong Israel. Pagdating po nila doon sa Promised Land, alam nyo, ang unang-unang bumungat sa kanila at unang-unang nakita nila ay kalalaking mga cities na punong-puno ng mga tao na may mga army. May mga armies sila at hindi lang po basta armies, mga giants pa. Sabi nga nung in-spy nga nila yun sabi nila nung ibang mga spy na kasama nila, ang tingin nila ay para silang tipaklong. Mga tipaklong lang daw sila sa harapan ng mga kalaban nila na nakatira doon, mga giants. No? Parang feeling nila isang tapak lang silang ganoon, na wala na sila. Isipin nyo ito, promised land na yun I mean, si Lord ang nagbigay noon. Promised land na yun, yun na yung binigay sa kanila. Supposed to be, dapat na yun. Kung baka pagdating mo daw, yay! No, maglalaro-laro na lang kayo. Masarap na ang buhay nyo. Dahil promised land na. Pero hindi. Doon sa promised land, marami ka pa rin kailangan labanan. Marami ka pa rin kailangan harapin. May mga battles pa rin, kapatid. Kailangan mo maunawaan ito. Yung mga laban natin, yung mga battles natin, walang exempted. Lahat tayo may kanya-kanya. Kahit nasa promised land ka na, kahit papunta ka na ng promised land, meron ka pa rin mga battles na kailangan labanan. May mga giants pa rin na kailangan palayasin, patumbahin. Amen. Kaya kailangan mo si Lord all the more sa buhay mo. Nagpe-pray ka, Lord, gusto ko blessing, Lord, gusto ko ma-establish lang, Lord, gusto ko lumago ang business ko. Kapatid, mangyayari yan, pero you need to face yung mga battles mo. Amen? Si Lord ang kailangan natin. So, si Joshua, papasok na sila sa Promised Land. Ang unang-unang city na kanilang lalabanan is the city of Jericho. Sa Jericho po, yung city of Jericho, meron po silang pinagmamalaki. Ang pinagmamalaki po nila yung wall. The wall. Kasi napapaligiran sila ng kanilang wall. Yung wall po nila, sobrang taas at sobrang kapal. Sabi nga daw pwede daw magsalubungan yung dalawang chariot doon sa ibabaw ng wall. Ganun daw kalapad. Parang two-way street, parang kalsada. No? Ganun kalapad. Isipin mo, hindi pa uso tangke nun. No? Wala pang bulldozer nun. Ang weapon lang nila espada, sibat, pana. Tapos may ganung kakapal na wall. Ano yun? Paano mo huhukayin yun? No? Hindi pa uso mga kanyon nun. So yun ang pinagmamalaki ng Jericho. At yun ang problema ni Joshua. Unang laban nila, city of Jericho kagad, wall, makapal na wall kagad ang kanilang hinarap. Pero just the same, lalaban pa rin sila. That's why sila ngayon ay papunta ng Jericho. Okay? Now, sabi ng Joshua 5:13, when Joshua was near the town of Jericho, he looked up and saw a man standing in front of him with sword in hand. Joshua went up to him and demanded, "Are you friend or foe?"
Neither one, he replied. I am the commander of the Lord's army. At this, Joshua fell with his face to the ground in reverence. I am at your command, Joshua said. What do you want your servant to do? The commander of the Lord's army replied, take off your sandals, for the place where you are standing is holy. And Joshua did as he was told. So si Joshua, meron po silang nakasalubong. Papunta silang Jericho at nakasalubong nila ay isang warrior na kung saan hawak-hawak ng espada. So si Joshua, lumapit siya, tinanong niya, ano ka ba? Kalabang ka ba o kakampi? Sumagot, no? Hindi niyo ako kalaban, hindi niyo ako kakampi, neither one. No? At nagpakilala, I am the commander of the Lord's army. Aba, si Lord pala yun. No? Pastor, paano mo nalaman si Lord? Bakit? Kasi at this, Joshua fell with his face to the ground in reverence. Nag-worship siya eh. Lumuhod siya. Kung angel yun, di papayag yun. Kinausap ng Diyos si Joshua at sinabi sa kanya kung ano yung gagawin nila, plano ng Diyos para pabagsakin yung Jericho. Chapter 6, verse 1. Now the gates of Jericho were tightly shut because the people were afraid of the Israelites. No one was allowed to go out or in. But the Lord said to Joshua, I have given you Jericho, its kings, and all its warriors. You and your fighting men should march around the town once a day for 6 days. 7 priests will walk ahead of the ark, each carrying a ram's horn. On the 7th day, you are to march around the town 7 times, with the priest blowing the horn. When you hear the priest give one long blast on the ram's horns, have all the people shout as loud as they can. Then the walls of the town will collapse, and the people can charge straight into the town. Only God can do that. Alam nyo, nahukay po yan eh, yung Jericho, kasi hanggang ngayon, meron pa ring lugar na Jericho. Hinukay po yan, na-excavate po yung wall na yan. Nakita po nila na yung wall of Jericho, nung nahukay po nila, nakita nila lumubog. Kaya totoo po yung istoryang ito eh. Kasi nakita nila yung wall of Jericho nakalubog. Ibig sabihin pala nung on the 7th day, pagsigaw pala nila, hindi lang pala nag-collapse siya pero palubog sa ilalim ng lupa. No? Kinain ng lupa yung wall. Ito yung istorya ni Joshua kung paano nila kinonquer yung Jericho kasama ang Diyos. Now, ano po ang pwede natin matutunan sa istoryang ito pagdating sa mga battles po natin at kasama natin ang Panginoon? Unang-una, kapatid, if you're going to war, you need an encounter with God. Yun ang nangyari kay Joshua in chapter 5 verse 13. Dahil doon sa encounter na yun, doon niya naunawaan, hindi pala kami nag-iisa. Hindi pala kami lang. No? Kasama pala namin si Lord. Second thing, no? Tandaan po natin, in the midst of the battle, God, listen manawaan nyo to, God is not your enemy. And also, God is not your friend sa gitna ng laban. Pastor? God is not my enemy and God is not my friend. Sino siya? He is your God. Alam mo bakit ganon? Makinig kayo mabuti. Sa gitna ng battles po natin, pag si Lord ay may ginagawa at hindi mo gusto, feeling mo kaaway mo si Lord. Hello? At pag meron namang sinabi si Lord, no? Sa iyo, no? At tapos gusto mo, kampihan ka ni Lord, kasi feeling mo, kaibigan mo si Lord. Yun ang kasing gusto mong mangyari. Pero etong totoo, si Lord, hindi mo kakampi, hindi mo rin kalaban. Ikaw dapat ang kumampi sa Kanya. To prepare us for battle, we must first know who God is in our life.
Kailangan mo maunawaan, sino ba ang Diyos sa buhay mo? Kaibigan mo ba siya? Body-body mo ba siya? Alam mo yung mga kaibigan, minsan konsentidor yan eh. Para lang hindi kayo maging KJ, minsan kahit mali na, sige, okay lang yan. Konsentidor, mali na nga. No? Ang Diyos hindi siya ganon. Ang Diyos ang mali, mali. Ang kasalanan, kasalanan. Kaya pag ikaw sa gitna ng battle at may encounter ka sa Panginoon, listen, ang unang aayusin ni Lord, ikaw. Hindi yung problema mo. Kasi minsan, ang problema mo, kaya naging problema yan kasi ikaw din. Kaya ano gagawin ni Lord? Ang unang aayusin, yung tao. Yung root cause. Kaya ano ang mangyayari? Lalapit ka sa Lord, may battle ka, Lord, at hindi na aking pinagdadaanan, Lord, tulungan mo ako. Tapos re-rebuking ka ni Lord. Iko-correct ka ni Lord. Okay lang yun, kapatid. The Bible says, God disciplines those whom He loves. Yan ang first step. Listen, yan ang first step to victory. Pag ikaw naayos, pag ikaw ay naitama yung buhay mo at yung mga attitude at character po natin, then, yan ang first step to victory. Madali nang akayin sa victory yan kasi hindi napapalagyan. Amen? Naayos ni. In verse 14, no, we need to take side. No? He is God, dahil siya ang Diyos, we take His side. Wag ho natin sabihin sa Lord, Lord, kampihan mo ko. No. Si Lord, tandaan niyo po to, laging nakakampi ang Diyos doon sa righteousness. Ang Diyos, kahit ikaw pa ay born again at Christian, tandaan mo ito, laging nakakampi ang Diyos sa holiness and righteousness. Kasi yun siya. Hindi niya kukonsintihin yung mali. Hindi niya kukonsintihin dahil ikaw ay anak niya, dahil ikaw ay naglilingkod sa Panginoon. Hindi niya kukonsintihin kung ikaw ay mali. Amen? We must take God's side. Parang si Joshua. Hindi sinabi ni Joshua, I am the commander of the army of Israel. Ang dami nila eh. No? Baka 100,000 silang ganun eh. No? Lulusob sila eh. Pero nung sinabi ng Panginoon, I am the commander of the Lord's army, doon nakunawaan ni Joshua, hala, si Lord pala to. Talo pala ako dito. Okay, mga kapatid, kampi tayo sa Kanya. Bakit? Mas mataas siya kaysa sa akin. Amen. Ganun dapat. You take His side. Huwag mong asahan na God will take your side. No, you take God's side because God's side is always righteous. He is the commander. We serve Him. We obey Him. Kaya sabi ni Joshua, ano po ang pag-uutos nyo? What do you want your servant to do? Sipin mo, commander siya ng buong army ng Israel, pero nung nakaharap niya si Lord, sabi niya, Lord, servant mo rin ako. When we take God's side at na-encounter natin siya, kapatid, kailangan mo maunawaan, God is holy. Bakit pinapatanggal ng Panginoon yung sandals? Bibigyan ba siya ng combat boots? Hindi. Ang sandals po, it represents something. That's why pinapatanggal yon ng Panginoon. Ang sandals po, nung panahon nila is, yan po yung pinakamarumi na gamit na meron sila. Bakit? Kasi wala pang asfalto noon. Wala pang semento noon. Wala pang granite na flooring. Ano pa yon? Mga marmol. Wala pang mga mga bahay lang. Pero yung kalsada, lupa. Kaya yung kanilang mga paa, puro dumi yun. Puro alikabok. No, namumuti, parang may powder. Yung mga kuko nun, gilid-gilid maraming nakasingit. Yung sandals nun, yun ang isa sa pinakamarumi. Kaya pinapatanggal? Take off your sandals. Why? Kasi ang gusto ng Lord, lahat ng mga bagay na marumi,
ay kailangan tanggalin. Because God is holy. Amen. Maraming mga bagay sa buhay natin ang madumi. Alam mo yan kung ano yan. No? Pag ikaw na-encounter mo ang Panginoon, yan ang unang-unang pinapansin ng Diyos. Bakit? Kasi yan ang sagabal. Si Moses, ganyan din ang ginawa ng Diyos kay Moses. Nung nakita ni Moses yung burning bush, umakyat si Moses, nung na-encounter ni Moses ang Diyos through the burning bush, yan ang sabi ng Panginoon sa kanya, take off your sandals. Take off your sandals. Yan ang unang-unang inaayos ng Lord. Yung mga bagay na mali, yung bagay na marumi. Ang isa pang bagay kung bakit tinatanggal yung sandal ay ito. Kasi sabi dito ng Panginoon, for the ground that you are standing in is holy. No? Holy ground daw yun. Listen, yung sandals kasi, kaya pinapatanggal yan because hadlang yan, hindrance yan doon sa point of contact doon sa holy ground. Okay? Gusto ng Lord, maranasan mo yung holiness. Gusto ng Lord, maramdaman mo yung holiness. Gusto ng Panginoon, umapa ka dun sa holiness, sa holy ground na yon. Pero pag nakasandals ka, may hindrance. Kaya pinapatanggal yon. Minsan, maraming hindrance sa buhay natin, kaya hindi natin maranasan yung holiness ng Diyos. Yung fullness ng Diyos because maraming sandals ang nagiging sagabal, hindrance. Maraming hindrance sa buhay natin kung bakit hindi tayo makasunod sa Diyos. Maraming hindrance sa buhay natin kung bakit hindi tayo magamit ng Panginoon. Take off those sandals. What happened next? Pagdating po ng chapter 6 verse 2, God revealed His plan. Sinabi ng Diyos yung kanyang pangako. Why? Kasi yan ang gusto ng Lord, malaman din natin to know God's promises. Ano sabi po ng Panginoon? No? Sabi ng Lord kay Joshua, ito gagawin nyo, dalhin nyo yung Ark of the Covenant for 6 days, once a day, ikot. On the 7th day, 7 times ikot, then give a loud shout, and then the wall will fall down. That's the promise and that's the plan of God. Amen? Hindi mo marireceive yun. Hindi mo makukuha yun pag hindi ka nagkaroon ng encounter sa Diyos. Hindi mo malalaman yung instruction. Hindi mo mauunawaan na yung pala ang plano ng Diyos pag wala si Lord doon sa gitna ng battles mo, kapatid. Amen? Ano po ba ang doon sa plans na yon, doon mo makikita yung kalooban ng Diyos. Bakit ka ba pinapadaan ng Diyos diyan? Bakit mo ba nararanasan yan? Doon mo mauunawaan kung nasaan si Lord sa lahat ng yan. Diyan mo maunawaan yung the what, the why, and the how. All in God's presence. In the midst of your battles. Ngayon, sinabi na sa iyo ng Panginoon, yung plano niya. Sinabi na ngayon sa iyo ng Diyos kung anong gagawin niya. Ano naman ang response mo? No? Just like Joshua at yung mga Israelita, alam mo, nung sinabi ng Lord kung ano yung dapat nilang gagawin, yung instruction, ginawa nila yon. Talagang umikot sila 6 times for 6 days. At on the 7 times, at sumigaw sila, and we know the story, nagiba o nawasak o lumubog yung wall at tinalo nila ang Jericho. Na-capture nila yung city of Jericho. Listen, isang bagay natin maunawaan dito, pag ikaw, sinabi na ni Lord sa iyo yung instruction, obedience is the key. Obedience is the key. Ano ang saysay kung malaman mo yung instruction kung hindi ka naman susunod? What if kung si Joshua, nung ika-6 na araw, sinabi niya siguro na, ano ba to? Nakakalimang araw na tayong ikot ng ikot, 1 beses lang. Itong ika-6 na araw, medyo naparami ako ng kape. Sabi, ano pa, kaya ko pa to. Pwede ba dalawahin na natin? Isang sobra lang naman naparami ng kape. I think walang mangyayari sa kanila. Amen. There's a reason kung bakit sinabi ng Lord,
Sa 6 na araw, 1 beses. Sa ika-7 araw, 7 beses. At kailangan pagkatapos nun, saka kayo sisigaw. Why? Because it is a test of obedience. Tinetest yung ating obedience. Kaya may mga detalye. Minsan, dyan tayo sumasablay doon sa mga detalye. Preparation is important, but obedience is more important. Obey God in every details, kapatid. In the smallest and even in the biggest details. Why? Kasi yun ang susi. Kailangan tama yung obedience natin. Pag tayo hindi nag-obey, like mali yung hindi natin na-obey on the dot, yung details, or late obedience tayo, no? Lahat ng yan still disobedience. Tandaan po natin. Minsan na nagiging cause niyan, imbis na magtagumpay ka na, imbis na victorious ka na, wala, balik ka na naman sa grade 1. Akat ka na naman. Kasi bakit? Hindi mo sinunod Hindi mo ginawa Or, mawawala yung opportunity. Mawawala na. Kaya kapatid, napaka-importante ng obedience. Tingnan niyo po ito. Sabi ng 1 Samuel 15:22, But Samuel replied, What is more pleasing to the Lord? Your burnt offerings and sacrifices or your obedience to His voice? Listen, obedience is better than sacrifice, and submission is better than offering the fat of rams. Kapatid, sa Diyos, hindi yung kung ano yung marami mong naibigay, marami sakripisyo na nagawa mo, hindi. Sa Diyos, obedience ang hinahanap niya. Because it is better than any sacrifice na pwede mong ibigay. Amen. Kaya pag may sinasabi si Lord, sunod lang tayo. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin si Lord. The last story is the trial of Shadrach, Meshach, and Abednego. Matatagpuan po natin in Daniel chapter 3, verse 3. Sinakop po ng Babylon ang buong Israel, at yung mga Israelita, sila po ay in exile papuntang Babylon, doon sa Iraq, under King Nebuchadnezzar. Okay? So, ito pong tatlong ito ay mga prisoners na sa Babylon. Si Shadrach, Meshach, and Abednego, kasama si Daniel. Okay? Pero sila po ay mga officials ni King Nebuchadnezzar. Pero itong si King Nebuchadnezzar, meron po siyang decree o utos na kailangan gawin ng lahat. Ito po yun. Daniel 3, verse 3. So all these officials came and stood before the statue King Nebuchadnezzar had set up. Then a herald shouted out, People of all races and nations and languages, listen to the king's command. Ito yung utos ni King Nebuchadnezzar. When you hear the sound of horn, flute, zither, lyre, harp, pipes, and other musical instruments, bow to the ground to worship King Nebuchadnezzar's gold statue. Anyone who refuses to obey will immediately be thrown into a blazing furnace. Sabi ni King Nebuchadnezzar, pag tumunog na yung music, lahat ng tao magbabow down to worship my statue of gold. Okay? Now, yung tatlo po, si Shadrach, Meshach, and Abednego, no, ayaw po nilang sumamba kay King Nebuchadnezzar. Okay? Kaya po sila ay nahuli. Okay? Daniel 3 verse 12. But there are some Jews, Shadrach, Meshach, and Abednego, whom you have put in charge in the province of Babylon. They pay no attention to you, your majesty. Sinumbong po sila. They refuse to serve your gods and do not worship the gold statue you have set up. Then Nebuchadnezzar flew into a rage and ordered that Shadrach, Meshach, and Abednego be brought before him. When they were brought in, Nebuchadnezzar said to him, Is it true, Shadrach, Meshach, and Abednego, that you refuse to serve my gods or to worship the gold statue I have set up? So, Shadrach, Meshach, and Abednego replied, ito pa yung pang-apat na tongue twister, Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you. If we are thrown into the blazing furnace, the God whom we serve is able to save us. He will rescue us from your power, your majesty.
But even if he doesn't, we want to make it clear to you, Your Majesty, that we will never serve your gods or worship the gold statue you have set up. Ang tindi. Ang tapang nung tatlo. So ano nangyari sa kanila? Eto. Daniel 3:19. Nebuchadnezzar was so furious with Shadrach, Meshach, and Abednego that his face became distorted with rage. So sobrang galit, pumangit. Kaya yung galit nakakapangit. Tingnan mo yung katabi mo. Galit ka ba? Tanungin mo, galit ka ba? Pag ikaw nagagalit, nakakapangit yan. Okay? He commanded that the furnace be heated 7 times hotter than usual. So sobrang galit ni King Nebuchadnezzar, sabi nila, 7 times, painitin yung ating pugon. Okay? Then he ordered some of the strongest men in his army to bind Shadrach, Meshach, and Abednego and throw them into the blazing furnace. So Shadrach, Meshach, and Abednego, securely tied, fell into the roaring flames. But suddenly Nebuchadnezzar jumped up in amazement and exclaimed to his advisors, "Didn't we tie up 3 men and throw them into the furnace?" "Yes, Your Majesty, we certainly did," they replied. "Look!" Nebuchadnezzar shouted, "I see 4 men, unbound, walking around in the fire unharmed. And the 4th looks like a god." Oh, hallelujah. Kasama nila si Lord. Amen. Then Nebuchadnezzar came as close as he could to the door of the flaming furnace and shouted, "Shadrach, Meshach, Abednego, servants of the Most High God, come out, come here." So Shadrach, Meshach, and Abednego stepped out of the fire. Then the high officers, officials, governors, and advisors crowded around them and saw that the fire had not touched them. Not a hair on their heads was singed, and their clothing was not scorched. They didn't even smell of smoke. Then Nebuchadnezzar said, "Praise to the God of Shadrach, Meshach, and Abednego. He sent his angel to rescue his servants who trusted in him. They defied the king's command and were willing to die rather than to serve or worship any god except their own God." Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ano po matututunan natin dito? Itong tatlong ito, nasa gitna sila ng battle, life and death. Pero natagpuan nila at kasama nila si Lord doon sa gitna ng battle nila. Tagumpay sila. Amen. Ano matututunan natin dito? Okay? Unang-una, kapatid, no? God rewards boldness for him. Bakit? In verse 16, nung kinokompronta sila ni King Nebuchadnezzar, at sila sinasabi na, "Bakit kayo hindi lumuluhod? Ba't di kayo nagwa-worship sa aking statue?" Sumagot si Shadrach, Meshach, and Abednego, sabi nila, "Hindi na namin didepensa ng sarili namin." Ibig sabihin, guilty sila. Inamin na nila. Ang sabi na lang nila ay ito, "Kung kami man ay susunugin nyo, babarbecuehin nyo, sasabihin namin sa iyo, ililigtas kami ng Panginoon namin. Kasi siya yung pinaglilingkuran namin. Malakas yung aming Panginoon. Pero," sabi pa ng tatlo, "kung hindi man kami maligtas, kung hindi man kami iligtas ng Panginoon namin, gusto namin malaman sa iyo, Hari, na hindi kami pa rin sasamba sa statue mo." Amen. Ganon yung boldness ng tatlo, kapatid. Pinaglaban nila si Lord. Amen. Sabi mo, kalabitin mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, gulatin mo si Lord. Ipaglaban mo siya. Amen. Kapatid, gulatin mo naman si Lord. No, this time, ipaglaban mo naman siya. Amen. Hallelujah. Minsan kasi yan ang nagiging kulang natin. No? Hindi natin na ipaglalaban si Lord. God rewards those who are talagang pinaglalaban siya. Amen? Live for God and die for God. Romans 14:8. Sabi ng Romans 14:8, tingnan niyo ito, panghawakan po ninyo ito. If we live for the Lord. And if we die for the Lord. So whether we live or die, we belong to the Lord. Amen. Ganyan ang mga totoong Kristiyano. Pag nabuhay, para sa Diyos.
Pag namatay, para pa rin sa Diyos. Mabuhay man o mamatay, sa Diyos pa rin tayo. Inihagis na sila doon sa apoy. Pero ano po nangyari? Kasama nila si Lord sa gitna ng apoy. God will walk with you in the midst of the flames, kapatid. Kahit sabi mong 7 times na yung apoy, 7 times na yung tindi ng problema mo, ang tindi na, nagpatong-patong na 7 beses, sobrang bigat na, kapatid. Kaya kang samahan ni Lord dyan. Amen? Kahit sabihin mong sobrang bigat na ng kalaban ng kaaway, sobrang bigat na ng problema mo, 7 times na. No? Si Shadrach, si Meshach at Abednego, naglakad. Namasyal nga eh. Pag binasa mo, they are walking around. Namamasyal pa. No? Namasyal lang doon sa pugon. Alam mo, yan ang kagandahan pag si Lord ang kasama mo. No? Pasyal na lang ang gagawin mo. Bakit? Ang pangako ng Lord, God will fight for you. Amen? Di mo na kailangan mahirapan. God will fight for you. So ano gagawin mo? Relax ka lang. Ano papaganahin mo na lang? Trust and faith in God. Amen? Yun na lang ang kailangan mo. Deuteronomy 31 verse 8. The Lord Himself goes before you and will be with you. Oh, nauuna na nga siya. At kasama mo siya. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid. Do not be discouraged. Amen? Hallelujah. Pagkasama mo ang Panginoon, walang masamang mangyayari sa iyo. Trust in the Lord and hold on to Him in the times of trials. Magtiwala ka sa Diyos. Hallelujah. In verse 27, what can we learn? God will protect those He loves. Tandaan po natin ito, pinuprotektahan ng Diyos yung mga mahal niya. Kaya mahalin mo lang si Lord. Romans 8:39, ang pangako ng Diyos, neither height nor depth nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Walang anumang bagay ang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Romans 10:11, as the scripture says, anyone who believes in Him will never be put to shame. Kapatid, hindi ipinapahiya ng Lord yung mga nagtitiwala sa Kanya. Yung mga naniniwala sa Kanya. Amen? God will uphold you, and in the end, people will know and see that you are favored and loved by God. Kapatid, yung mga tao na nangutya, yung mga tao na walang bilib sa'yo, yung mga tao na naninisi sa'yo, pag ikaw sa gitna ng battles mo, kasama mo si Lord, iingatan ka ni Lord, poprotektahan ka ni Lord, God will give you favor. Kapatid, you will end up makikita nila ng mga tao, just like King Nebuchadnezzar, nakita nila that you are loved by God and favored by God. So ano po nangyari kay King Nebuchadnezzar? Yung galit niya, dun sa 3, naging faith. Dahil dun sa nakita niya, sabi niya, praise be to the God of Shadrach, Meshach, and Abednego. Amen? Pati si King Nebuchadnezzar na nagalit, naniwala na din at nanampalataya sa Diyos. Amen? Huwag mong problemahin masyado yung mga nagagalit at nagsasalita sa iyo. Ang maging focus mo, ang problemahin mo, magawa mo yung kalooban ng Diyos. Dahil sa bandang huli, si Lord ang magtatanggol sa iyo at magpapatunay na anak ko yan. Amen? Huwag niyong babanggain niya, huwag niyong aaway, anak ko yan. Amen? Hallelujah. Ganyan po kabuti ang Diyos. Isaiah 43 verse 2, the Bible says, when you go through deep waters, sabi ng Panginoon, I will be with you. When you go through rivers of difficulty, you will not drown. When you walk through the fire of oppression, you will not be burned up. The flames will not consume you. Yan ang pangako ng Diyos. Kahit ano pa yan, kapatid, tubig, bagyo, lindol, no? Walang mangyayari sa iyo, apoy, walang mangyayari sa iyo masama. Dahil kasama mo ang Panginoon. Amen? Kaya kailangan natin ang presensya ng Diyos.
sa ating mga battles. Because the presence of God will bring us to victory. Hindi natin kaya to sa sarili natin. Hindi tayo magbibigay ng tagumpay sa sarili natin. Si Lord. Amen? Ang kagandahan dito, kapatid, pag si Lord ang bahala, hallelujah, mas maganda pa yung resulta kaysa doon sa inaasahan mo. Amen? Kasi ganun si Lord eh. No? Hihigitan pa niya yung inaasahan mo kasi mas mabuti siya eh. Amen? Kaya sa gitna, kapatid, ng lahat ng troubles mo, ang gawin mo lang, ang hingin mo, yung presensya ng Diyos. Can we all stand up? Tayo po tayong lahat. Marami pong mga pagsubok, marami po tayong mga trials sa ating buhay. Siguro ikaw ay katatapos lang or ngayon ay nasa gitna. Kapatid, kasama mo ang Diyos sa lahat ng yan. Kahit yung darating pa lang, kapatid, gusto ng Lord, kasama mo siya. Pero kapatid, ang kailangan mo, ihanda mo yung sarili mo. Isa lang dapat na maging desire mo. Ikaw lang, Panginoon. Ako naniniwala pag ito pong awit na ito ay inawit mo sa Panginoon. Awit ng pasasalamat at kabutihan ng Diyos. Ano man yung pagsubok, ano man yung problema natin, ang itinataas mo lang ay ang Panginoon. Ikaw lamang. Ikaw lamang ang tangi ko sa sambay. Manawitan mo lang ang Panginoon sa iyong puso. Kahit ikaw ay dumadaan sa problema, pero pag sinabi mo, Lord, ang buti mo, yun ay pananampalataya sa Diyos na sinasabi mo, Lord, kahit may problema ako, alam ko mabuti ka. At ikaw lang ang karapat-dapat awitan, ikaw lang karapat-dapat itaas. Hindi yung problema, hindi yung pagsubok ko, ikaw ang gusto ko maitaas. Kaya habang inaawit mo to, kahit ikaw may problema, kahit ikaw may pagsubok, nakangiti si Lord. At sinasabi, talaga anak, kahit mabigat, kahit marami kang pinagdadaanan, ang gusto mo pa rin ay itaas ako. Amen? Isa pa, awitin mo. Aawitan kita. Aawitan
sa puso mo, sa gitna ng problema, awitan mo siya. Awitan kita, pupurihin at pupurihin. Panginoon, kay buti sa akin. Panginoon, nilalapit ko sa iyo at itinataas sa iyo ang aking mga kapatid sa kanilang mga pinagdadaanan, sa kanilang pagsubok, sa kanilang mga laban sa buhay. Lord, ikaw po, Lord God, ang nakakakita ng kanilang buhay, Panginoon. At sa oras na ito, Lord God, kami po ay lumalapit sa iyo. Kailangan po namin walang iba kundi ang presensya mo. Sa aming puso, sa aming buhay, ikaw po ang aming nais, Panginoon. Lord, wag mong hayaan na kami makonsume nung problema, nung battles, Lord. Ang gusto po namin ma-overwhelm ng presensya mo. Gusto po namin mapuspos ng presensya mo. Dahil alam po namin sa presensya mo may kalakasan, may kapayapaan, may kagalakan. Sa presensya mo, Panginoon, Lord, nandun ang solusyon. Kaya po, Panginoon, sa iyo kami lumalapit. Sa iyo po, O Diyos, kami pinagkakatiwala namin ang lahat. Panginoon, kausapin mo po kami. I-deal mo po kami, Panginoon, kung ano yung mga dapat ayusin para, Lord, maranasan na po namin yung tagumpay po namin. Sinusuko po namin lahat ito sa iyo. Kahit yung aming self-will, Panginoon, Lord, kinukomit namin ito sa iyo. And we ask, Lord God, we pray that your will be done, Panginoon, sa aming mga buhay. We pray, Lord God, ikaw na po ang gumawa, ikaw na po ang kumilos, ikaw na po ang magsalita, Panginoon. Lord, makikita na lang po namin, Lord God, yung kamay mo kung paanong kumilos. Makikita po namin yung himala mo, Lord God. Makikita po namin yung pagbabago, Panginoon, doon sa mga tao na nakakaapekto sa aming mga buhay. Lord, ikaw po ang kakausap sa kanila. Ikaw po mag-aayos, Panginoon. Lord, ano man yung sitwasyon namin, Panginoon, Lord, you will make a way. Magugulat po kami, Panginoon, Lord God, na lahat ng ito, Panginoon, Lord, little by little, Lord, all things will work together for good for those who love you, Lord. Salamat po, Panginoon. Matagal na po kaming natatakot. Matagal na po kami nangangamba. Matagal na po namin iniisip at pinoproblema ito, Panginoon. Pero sa araw na ito, Lord, lahat ito'y binibigay na namin sa iyo. Maghari ka, Panginoon. Maghari ka. Katulad ni Joshua, Panginoon, nung sila po ay sinamahan mo, Panginoon, bumagsak yung wall of Jericho. Lord, babagsak din, Panginoon, every hindrances, everything, Lord God, wall na naglalayo sa amin, Lord God, wall na nag-stand against sa amin, Panginoon, in Jesus' name. And also like Shadrach, Meshach, and Abednego, Lord, sa gitna ng apoy, hindi po kami masasaktan. Lord, hindi po kami, Panginoon, may initan. Wala pong mangyayaring masama sa amin because you love us and you're protecting us, Lord. At sa gitna po ng apoy, Lord, patutunayan mo, Panginoon, na ikaw ang kasama po namin. At ipapakita mo doon sa mga tao, O Diyos, na mahal mo po kami. At kami po ay iyong mga anak. Salamat po. Lord, I pray and declare, Lord, breakthrough, Lord, sa mga battles ng bawat isa. I pray, Lord God, victory. Lord, mararanasan po nila. Thank you, Lord Jesus. Lahat ito, Lord God, ay sa iyo lang namin matatagpuan. At Lord, sa iyo lang din ang lahat ng kapurihan. Thank you, Lord God, sa lahat ng ito. In Jesus' name we pray. Amen, amen. Come on, palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah.